Kuya, we're just... Shut up! Leave her alone dahil kapag naglandian lang kayo hanggang mamaya, baka bukas pa maluluto yan. Tinignan ko si Val at tumango ako sa kanya para umalis na siya. Why don't you hire more staff para hindi ka na siya nahirapan at... Are you telling me what to do? Malamig na boses niyang tanong, kaya kinakabahan na ako. Val, okay ko lang ako. Kaya ko na to, wag kang mag-alala. Sige na. Okay, living room lang ako. Na makalis na siya agad kong tinuloy ang ginagawa ko. Ramdam kong may tao sa likod ko, maya-maya, nasa gilid ko na siya at sumandal sa counter. Beauty, ha? Is this part of your plan? Ang pasukin ng angka namin? Hindi ako sumagot at pinagpatuloy lang ang ginagawa ko. Or you're going to use my own cousin para mabayaran ng utang ng mga magulang ninyo? Nagpantig ang pandinig ko dahil sa sinabi niya sa akin. Napatigil ako sa pagsaslice nang napatingin ng masama sa kanya. Wala kaming alam kaya huwag kang magsalita na para bang kilala mo ko at alam mong lahat. Bigla na lang akong hinapit sa bewang at hinila papalapit sa kanya kaya nabitawan kong hawak kong kutsilyo. Nagpumiglas ako pero sobrang higpit ng pagkakahapit niya sa akin. Nanggigigil siya habang nakatitig sa mukha ko at halos ilang dangkal na lang at magkakadikit na ang tungki ng ilong namin. Bitawan mo ko, asik kong sabi. Gumagalaw ang panga niya habang nakatitig sa buong mukha ko at nabibingi ako sa lakas ng pagkabog ng dibdib ko. You're trying to be brave dahil akala mo may kakampi sa'yo? Even Val cannot escape you from me. You know what? I want him to witness kung paano kita aangkinin. Pumiksi ako sa pagkakayakap niya sa katawan ko, ngunit sa isang iglap sakop niya na ang mga labi ko. Lahat ng init tila umakyat sa buong mukha ko. Hawak niya isang kamay ko at mas lalo niyang pinalaliman ang paghalik niya sa akin. Answer my kiss? Damn it! Mahinang bulong niya sa akin. Gusto ko siyang utulak dahil natatakot ako baka maabutan kami ni Val. Hindi ko alam kung bakit nangangamba akong makita niya ang posisyon namin dito sa kitchen. Kahit naman noon pa lang wala na kaming label ni Val. Basta't ang alam lang namin, mahal namin ang isa't isa. Handa ko na sana siyang sagutin ngunit pumagit na ang mga magulang niya at dinala siya sa States. At hindi ko akalain na babalik pa siya. Sir? Nagkatitigan kaming dalawa at punong-puno ng pagnanasa ang kakaibang kulay na mata. Amoy na amoy ko, napakabangong hininga niya at tila hinihigop niya ako. Napapikit na lamang ako at muling dumampi ang mga labi niya sa akin. Gusto kong magprotesta sa ginawa niya, ngunit iba rin ang ginagawa ng katawan ko. Damn it! I was kissing him back. Bigla na lang nag-isip ang sinabi niya sa akin kanina. Pagkatapos, hindi na kaming pakinabangan, magiging walang silbi ang buhay namin. Agad akong nagising at napatigil kapwa kami naghahabol ng hininga at nagiinit ang buong mukha ko. Tinulak ko siya sa dibdib ngunit hindi siya lumayo sa akin. Mas lalo ako nakaramdam ng panghihina nang maramdaman ang katigasan ng dibdib niya. This would be a nice game. Nilakasan ko ang pagtulak ko na makita ko ang kakaibang ngisi niya. Sinamaan ko siya ng tingin at para siyang demonyo na nakauto ng tao. Would you like to sleep with me tonight, Beauty? Nanlaki ang mga mata ko at gusto ko siyang sapakin. Ngunit pagkasabi niya noon agad siyang umalis. Nagngit-ngit ako sa sobrang inis dahil nagpatangay ako sa mga tactics niya. Marinaw na gusto niya akong paglaruan. Hindi na dapat pang maulit ang pambabastos na ito. Buo na ang desisyon ko. Sasali ako sa exhibit at tatakas sa mismong araw na yon. Sumusobra na talaga sa pambabastos ang Hendrix na yon. Inis na inis ako sa mga tingin niya. Lalo na kapag nandyan si Val, tila nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya. Naiinis ako sa lahat, lalo na sa sarili ko dahil kumagat din ako sa laro niya. Nadala ako sa mga halik niya kahit alam kong mali. Kaya naman pagdating ng gabi, sinigurado kong nakalock ang pinto ng room ko. Kinakabahan ako sa mga ginagawa niya sa akin, kaya nangako ako sa sarili ko na hindi na ulit mangyayari iyon. Hindi ko nahahayaan pang gawin niya ulit sa akin yon. Napakurap ako dahil muntik ko nang masugatan ng sarili ko sa kakaisip ng dapat kong gawin para maiwasan siya. Kahit nasa iisang bahay lang kami. Sana hindi muna siya umuwi dito kahit ngayong araw lang. Napatigil ako sa ginagawa ko nang marinig kong sunod-sunod na pagring ng doorbell. Nagtaka ako dahil alam kong di naman siya gumagamit ng doorbell. Basta na lang din akong magugulat na nasa likod ko na siya, tila isang demonyo na walang tunog kong maglakad. Naglakad ako palabas ng kitchen at dumiretso sa sala. Agad kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin isang napakalaking bouquet ng tulips na hawak ng isang lalaki na natatakpan ng bouquet ang kanyang mukha. Hi! Napatitig ako sa kanya nang inalis niyang nakatakip na bouquet sa mukha. Val?
This is for you. Di ko inabot ito at nagkatitigan lamang kami. Hinigit ko siya papasok ng bahay. Val, ayokong pagalitan tayo pareho ni Sir kaya, Hana, I'm here to talk to Kuya. Gusto ko makiusap na maghanap na lamang siya ng bagong maid. Work with me and be my assistant. Nagulat ako sa sinabi niya. Kung pwede lang sana pero alam kong hindi mangyayari yon. Hindi papayag ang mokong na yon. Kapag nangyari yon lahat ng banta sasabihin niya. Nandito lang ako sa bahay na to dahil hindi niya pa ako tuluyang nagamit para sa mga plano niya. Wag na wag mong gagawin yan, Val. What? What do you mean? Nagtatakang tanong niya at napayuko ako sa mga titig niya dahil tila inaaral niya ng mabuti ang laman ng mga mata ko. Ang ibig kong sabihin, okay lang ako dito. Sorry, Val. Hana, look. Mahihirapan ka dito dahil mag-isa ka lang sa lahat ng gawain at wala kang kasama because I know Kuya Drex for being strict. Val, I'm okay. Isa pa, hindi mo naman ako obligasyon. Kalimutan mo rin lahat ng pinangako natin. Alam kong malabo ng lahat. Tingnan mo ang katayuan mo sa buhay at ang buhay ko. Tama nga mga magulang mo noon. Hindi ka nababagay sa akin. Napatahimik siya at napatitig ng matalim sa mga mata ko. Is that what you're thinking? Kaya ayaw mong sumama sa akin at ayaw mong umalis dito? Hannah, they told me na maaari kong gawin lahat ng gusto ko kapag naging doktor na ako and here I am. I am now a licensed doctor. Alam mo bang sa province ako dumiretso mula ng States para lang hanapin ka? Nagulat ako sa sinabi niya. May kung anong pait ang bumara sa lalamunan ko dahil marami akong sinasabi na hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Ang dami kong katanungan na hindi ko mahanapan ng sagot. Totoo bang attracted pa rin siya sa akin hanggang ngayon? Bakit di ako masaya kahit noon pa man? Nagdusang puso ko nang umalis siya ng bansa. Nasaktan ako ng sobra. Mahal ko si Val pero muli kami magkita, hindi ko na makapa ang kilig at pagmamahal na yon. At natatakot ako dahil baka masaktan ko siya sa bandang huli. You're still the one I want in my life, my beauty. Kahit pa naputol ang communication natin. Yeah, I thought makakalimutan na kita but when I saw you again, I realized ikaw ang dahilan kung bakit ako umuwi dito. Napaiyak ako sa sinabi niya. May kakaibang kirot akong naramdaman nang sabihin niya iyon. Agad niyang pinahira ng mga luha ko gamit ang kamay niya at inabot ang dalawa kong kamay. I'm willing to take a rest, Hannah. Just let me court you again. Kahit nakikita kong meron ng nagbago, hayaan mong ibalik ko ang dating tayo na masaya at kontento sa isa't isa. Just let me, please. Di ako makapaniwala sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Di ko magawang magsalita at sagutin lahat ng hinihingi niya. Gusto kong humagulhol sa harap niya at ipagtapat ang hirap at bigat na nararamdaman ko. Dahil sa sitwasyon na meron ako ngayon, gusto ko magsumbong pero hindi ko naman magawa. Val, hindi ko natuloy ang sasabihin ko nang biglang bumukas ang pinto. Nagtama ang mga mata namin ng taong unang pumasok at para kong natuod dahil sa malagkit na titig niya. Pasimple kong kinuha ang kamay kong hawak ni Val. Nakaramdam ako ng kaba na makita ang 5 kaibigan niya. Iba-iba ang kuri ng mga mata na nakasunod sa kanya. Hey Val, welcome home. Thanks, Kuya Zachary. Sabat ni Val. Welcome back. Thank you, Kuya Luanso. Nailang ako kaya't kumilos sa mga paa ko para umalis. Ngunit natigilan ako nang bigla na lang may nagsalita. Hey, what's your name again? Hannah, right? Tanong ni Sir Christopher. Opo. Nakita ko ang maluwag ng ngisi niya sa akin at bigla kong naalala kung paano ko sinubsob ang mukha sa dibdib niya dahil sa takot na makalapit sa amin ang itim na ahas na si Max. How are you, Hannah? Parang gusto kong matunaw ng lahat sila'y nakatingin sa akin. Pati si Val napalingon sa pwesto ko. Magsasalita na sana ako ngunit umurong ang dila ko nang magtamang mata namin ni Sir Hendrix. Umiigting din ang panga niya nang lingunin niya ang kaibigan niyang si Sir Chris. Don't mind it. I mean, you can go. Biglang sabi niya. At nakita kong napangisi siya ang iba nilang kasama. Kaya mabilis ako nag-excuse at umalis. Habang naglalakad, may narinig akong kantsawan. Oh, whose bouquet is this? Don't tell me sa'yo to, Doc. Are you kidding me? Then who? What? Sa'yo to, Valentine? Para kanino naman yan? Don't tell me may pinopormahan kang doktor sa ospital. Yun ang huling usapang narinig ko bago ako pumasok ng kitchen. Napabuga ako ng hangin dahil pakiramdam ko, di na ako humihinga kanina. Napasabunot ako sa sarili ko dahil kailangan ko pang gumawa ng merienda para sa kanila dahil yon ang isa sa mga rules. Nung nag-orient ako bilang isang maid sa mansyon niya,
Bilang pag-welcome sa mga guest, kakainin man nila ito o hindi. Kailangan kong lakasan ang loob ko sa pagharap sa mga taong yon. Agad akong nagtimpla ng juice at ininit ang lasagna sa oven. Nag-slice ng cheese para ilagay sa tinapay at dadagdagan ko na lang ng bacon, lettuce, and white sauce. Ngunit halos atakin ako sa puso nang bigla na lang may gumapos sa akin mula sa likod. Agad kong naamoy ang pabango niya kaya alam ko kung sinong demonyong nakayakap sa akin. Lumayo ka sa akin, ano ba? Anong ginagawa ninyo ni Val, Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Tell me. Bulong niya sa tenga ko at pinanindigan ako ng balahibo dahil may naramdaman akong malaking bukol na nakadikit sa likod at alam ko kung ano yon na nakadikit. Hindi man lamang nahiya. Nag-init biglang buong mukha ko at nagpumiglas sa kanya pero mas lalo akong di nakagalaw dahil humigpit lalo ang pagkakayakap niya sa akin. Nasabi mo na ba sa kanya kung bakit ka nandito sa bahay ko? Go on and tell him, Beauty. Dahil ako mismong bibili ng kabaong para sa kapatid mo. Nanginig ang tuhod ko nang dinampian niya ng halik ang leeg ko. Eto na naman, inaatake na naman ako ng demonyo. I want him to witness if what's going on here para malaman niya kung sino talaga ang tuloy na nagmamay-ari sa'yo. Bitawan mo ko. Ngunit para siyang binging nag-e-enjoy sa kagaguhan niya. Nilingon ko siya at sinamaan ng tingin ngunit mabilis na rin akong pinaikot at kinulong sa mga bisig niya. Hindi ko siya magawang itulak at gustong gusto ko na siyang duraan. Nakatingala ako sa kanya at masama siyang tinignan, ngunit nakayuko lamang siya habang malalim na nakatitig sa mga mata ko. Pwede ba bitawan mo ko? Nangako kong hindi na mangyayari to pero eto na naman at wala na naman akong laban sa mga kademonyong ginagawa niya. Nagpa-alarma ako nang muntik niya na akong mahalikan sa labi, ngunit mabilis akong nakaiwas kaya't sa pisngi tumama ang lips niya. Ramdam na ramdam ko kung paano siyang umiti habang nakadikit pa rin ang mga labi niya sa pisngi ko. Do you want to kiss a beauty? Nanlaki ang mata ko nang dinampian niya ako ng halik sa pisngi ng 3 beses at napatibok na mabilis ang puso ko nang ginawa niya ito. Pakiramdam ko umakyat ang laghat ng dugo ko sa mukha at hindi ko napaghandaan ang dampian niya ito ng halik sa labi. 2 beses kaya sa sobrang kaba, mabilis ko siyang nasampal pero hindi ko alam kung may lakas ba yung pagkakasampal ko dahil imbes na magalit, napangisi siya sa akin. Para kung aatakin sa puso na makita ko ang perfect set ng ngipin niya at naaamoy ko rin ang mabangong hininga niya. Mabilis ko siyang naitulak na makitang gumalaw ang pinto at nahulog ang bread knife na ginamit ko kanina. Pinulot ko ito at narinig ko ang tinig ni Val. Kaya, Kuya, I just want to help. I'm wondering why it took you so long. Baka masyadong marami ang ginawa niya? She's almost finished. Tutulungan na kita. Ako na magsaslice ng iba pang cheese. Tila double meaning yung narinig niyang she's almost finished. Tulungan na kita. Bigla na lang siyang napatigil sa ginagawa niya. Hana, taka akong napalingon sa kanya. Okay ka lang ba? Bakit namumula ka? Ha? Wala to. Okay lang ako. Natataranta kong sagot ngunit bigla na lang dumampi ang likod ng palad niya sa noo ko. No, you're not. You're burning, Hana. Paano ka magiging okay? May lagnat ka. Napalunok ako ng laway dahil ramdam ko na hanggang ngayon nagiinit pa rin ang buong mukha ko dahil sa ginawa sa akin ng demonyo niyang pinsan. Kuya, let her take some rest. She's not fine. Gusto ko siyang batuhin ng bread knife dahil sa mga titig niya at alam kong pinagtatawanan niya na ako sa loob-loob niya. Pakiramdam ko mas nadagdagan pa ang pag-iinit ng mukha ko nang chinek niya kung may lagnat nga ba ako. Yeah, you're right. She's burning. Pero hindi lahat ng mainit ang noo may lagnat, Dr. Valentine. You know that. Muntik na akong masamid ng sarili kong laway. Kasalanan din naman niya kung bakit ako nagkakaganito Nakakainis. I know, kuya, but I think she's not really fine. Pagpahingin mo na lang siya kahit ako na lang gagawa nito. You're stubborn. Okay, fine. If you insist. I'll check her blood pressure first and run some tests and I will give her time to rest. Sumunod ka sa akin sa medical room. Natigilan ako at tumingin kay Val na maglakad na siya papunta sa isang hagdan. Paakyat ng 2nd floor papunta na medical room. Hindi na kailangan. Okay lang ako, Val. Nauutal kong sabi. No, Hana, hindi ka okay? Kaya wag kang mag-alala. Ako lang bahala dito. Sige na, sumunod ka na kay kuya at magpahinga ka na muna. Hana, aren't you coming? Gusto mo ba lumala yung sakit mo? Akala ko nakarating na siya sa taas, ngunit muli siya nagsalita at hinintay ako. Baka kamong sakit niya ang malala na.
ang pagkamanyak niya. Wala ko nagawa kundi maglakad na lang at talagang nagpahuli pa siya sa paglakad. Pagdating ng second floor, tumigil ako, tinarap ko siya. Salamat sa fake concern pero hindi na kailangan. Where do you think you're going? Bitawan mo nga ako. Di porket boss kita'y maaari mo nang gawin lahat ng gusto mo sa akin. Let me rephrase that. Maaari kong gawin lahat ng gusto ko dahil boss mo ko at pag-aari kita. Nagpumiglas ako nang hinila niya na ako papasok ng medical room niya. Pinasandal niya ako sa pinto at agad na nilak ito kaya't nakaramdam ako ng kakaibang takot sa kanya. Napatitig ako sa kanya na marinig ang sexing pagtawa niya habang nakakulong ako sa pagitan ng malalaking braso niya. You're burning, huh? Pwede ba tantanan mo na ako? You're burning because you are too hot, Spring Beauty. You are too hot. Tinulak ko siya pero hindi man lang siya napaatras kahit kaunti. Don't be nervous. Aalisin natin yung lagnat mo. Just cooperate with me dahil nasa akin ang gamot. At ako mismo ang gagamot dyan sa sakit mo. Nawalan ako ng lakas na mabilis niya akong siniil ng halik. Nalasahan ko ang kakaibang tamis na mula sa mga labi niya. Maya-maya'y bumaba ang mga labi niya sa leeg ko at mabilis akong binuhat at nilapag sa isang sofa. Tuloy pa rin siya sa paghalik sa akin hanggang ang kaliwang kamay niya'y hinimas ng kaliwang dibdib ko. Para ko napapasok sa balat niyang nakadikit sa akin. Pinasok niya ang dila niya at di ko mapigilang mapaungol sa ginagawa niya. Ngunit para ako napaso ng apoy ng maramdaman, ang palad niyang pinisil ang puwetan ko. Agad ko siyang naitulak kaya't napatigal din siya sa ginagawa niya. Tama na. Tigilan mo ng pambabastos na ginagawa mo sa akin. Hinuli niya ang mukha ko at pinagpantay sa mukha niya. At ilang dangkal na lamang ang layo namin sa isa't isa. No, stop denying it. You're attracted to me. I can see it.